Kaya ayan, meron pong isang crypto proponent na si John Square ang nagbahagi. Yan, siya po ay nagbahagi ng detalyadong datos tungkol po sa distribution ng XRP holdings at kanyang ipinakita kung gaano po kaliit na halaga ng XRP ang sapat para makapasok sa top tiers ng mga account holders. Ang impormasyon na ito ay nagbibigay po ng malinaw na larawan kung gaano po ka-concentrated ang pagmamay-ari kay XRP at kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at investors. Kaya, ayan. Ngayon ay gaano nga ba kalaki ang hawak ng pinakamataas na porsyento ng accounts? Ayan, ayon po sa datos dito na ibinahagi ni Ginoong John Square. Yan, ang top 0.01% ng accounts ay may hawak po sila na hindi po bababa sa 5.7 million XRP. Para makapasok po sa top 0.1%, kailangan po ng 369,080 na XRP. Para naman sa 0.2% ay nasa 200,099 na XRP. Kapansin-pansin na sa 0.5% level, sapat na po ang 100,000 XRP or higit pa. Ang ibig pong sabihin nito sa market ay malaki po ang konsentrasyon ng kayamanan sa iilang wallets lamang. Kapag ang malalaking hawak na ito ay gumalaw, maaari po nitong igalaw ang presyo ng XRP sa mabilis na paraan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan po natin ang mga malalaking holders dahil sila ang maaring magdulot ng biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo. Ayan. Ngayon ay saan ka naman mapapabilang kung meron kang 50,650 na XRP? Pinakita po rito ni Ginoong Square na ang pagkakaroon po ng 50,637 na XRP ay sapat para makapasok po sa top 1% ng lahat ng mga XRP holders. Mas mababa po ito kaysa sa inaasahan ng maraming tao. Ibig sabihin, hindi po kailangan ng daang-daang libong XRP para maituring na kabilang sa pinakamataas na porsyento ng holders. Yan, based po sa previous na live stream natin. Ayan, ay may mga nagko-comment na mga ka-crypto natin na may holdings po silang 50,000 na XRP or higit pa. Kaya yan, may mga kapwa Pinoy po tayo na pasok na dito sa top 1% ng lahat ng mga XRP holders. Yan, may mga Pinoy. Yan, kaya syempre masaya tayo kasi may kapwa Pinoy tayo na matitinding malalaking considered na kasama po sa rich list na ito. Ayan. Sa market impact, ang mga taong may ganitong halaga ay maaari pong magkaroon ng mas malaking kumpiyansa dahil sila po ay nasa elite group ng holders. Kaya masaya po talaga kung kasama po tayo rito sa top 10 or rich list na ito. Kapag mas marami pong tao ang naglalayong makapasok sa top 1%, maaari pong tumaas ang demand para kay XRP at magdulot ng upward pressure ito sa presyo. Ngayon ay paano naman kung meron kang 2,500 na XRP lamang? Ayan, 2,500 na XRP. Ayon po sa datos, ang pagkakaroon po ng 2,486 na XRP ay sapat na po para mapabilang sa top 10%. Ayan, top 10% ng lahat ng mga accounts. Okay na rin yan. At least pasok ka sa top 10%. Para po sa maraming retail investors,
Ang makapasok po sa top 10% ay mas accessible dahil hindi po ito nangangailangan ng sobrang laki na kapital. Ang epekto po nito sa market ay nagbibigay po ito ng inspirasyon sa mas maraming retail investors na bumili ng XRP dahil kahit maliit na halaga, nakakapagbigay ito ng mataas na ranking kumpara sa karamihan ng mga account holders. Ang ganito pong perception ay maaaring magpalakas ng community support at magpataas ng demand. Ngayon ay ano naman ang reaction or sinasabi ng community tungkol dito. Ayan. Matapos po ang update, marami pong XRP supporters ang nagbigay ng kanilang komento. Isa pong user na kilala bilang Contrarian DNA ang nagsabi na hindi mahalaga kung kabilang ka ba sa top 1% ng holders. Ang mas mahalaga ay naiintindihan mo ang mas malaking kahulugan ng pagkakaroon ng XRP bilang bahagi ng infrastructure na magdadala ng global settlement flows. Ito po ay mahalaga para sa market sentiment dahil pinapalakas po nito ang narrative na si XRP ay hindi lamang simpleng crypto kundi bahagi ng mas malaking plano para sa global financial system. Kapag mas marami po ang naniwala dito, mas tataas ang long-term demand kay XRP. Ngayon bakit po ba sinasabi ng iba na underestimated ang hawak ng maraming mga investors? Isa pong community member na si J.O. or Joe ang nagbigay diin na marami ang hindi nakakaunawa kung gaano kaliit ang kailangan para mapabilang sa mataas na ranking. Ayon sa kanya, kahit moderate holdings ay nakakaangat na kumpara sa karamihan. Marami kasi ang naniniwala na kailangan ng daang-daang libong XRP bago maging mahalaga ang kanilang hawak. Para sa market, ito po ay nagbibigay ng positibong pananaw dahil pinapakita na kahit maliit na investor ay may sapat na position upang magkaroon ng epekto sa ecosystem. Ang ganito pong perception ay maaring mag-encourage ng mas maraming bagong participants sa XRP community. Paano naman po nagiging accessible itong sa XRP para sa mga retail investors? Ipinapakita po ng datos na si XRP ay mas accessible kumpara sa inaakala ng karamihan. Para makapasok po sa top 10% or top 1%, hindi kailangan ng sobrang laki na kapital. Ito po ay nagbibigay ng pagkakataon para sa maliliit na investors na magkaroon ng meaningful na position sa ecosystem. Sa market impact, ito po ay maaaring magtulak ng mas malawak na adoption dahil mas maraming tao ang nakikita na attainable ang pagkakaroon ng mataas na ranking sa XRP distribution. Habang lumalawak po ang adoption, tumataas din ang chance na tumaas ang presyo. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa global adoption ng XRP? Ang pagkakaroon po ng concentrated holdings at madaling access sa mataas na porsyento ng rankings ay nagpapakita po ng asymmetric potential ng XRP. Kahit maliit na allocation, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa ecosystem. Para sa mga sumusubaybay sa global adoption ng XRP, lalo na po sa cross-border payments, ang datos na ito ay nagbibigay ng malinaw na konteksto kung paano po unti-unting umuusad ang adoption curve. Ang epekto po nito sa market ay nagiging mas kaakit-akit sa XRP bilang long-term hold dahil hindi po kailangan ng sobrang laki na kapital para makapag-participate sa global financial system na maaari pong suportahan ng XRP ledger. Ngayon ay ang opinion ko naman tungkol dito ay ang update na ito sa XRP rich list dito
ay nagbibigay po ito ng napakahalagang impormasyon para sa atin bilang mga traders at investors, sapagkat ipinapakita po nito na kahit maliit na hawak or holdings ay may malaking halaga kumpara sa karamihan ng mga participants. Ang narrative na ito, ang narrative na hindi po kailangan ng milyong-milyong XRP para maging bahagi ng elite group ay nagdadala ng bagong perspective para sa retail investors. Kaya sa market, ang ganito pong datos ay nakakapagpalakas ng kumpiyansa at pwede pong magbigay ng dagdag na demand para kay XRP. Para sa atin, malinaw po na si XRP ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi sa kanyang papel bilang bahagi ng global financial infrastructure. Kung totoo po na may asymmetric potential si XRP, mas lalong exciting ang kanyang future para sa ating lahat.